walang mangyayari sa buhay mo. Hanggang dyan ka na lang. Hindi ka aasenso. Wala kang mararating. Ang lakas naman ng loob mo, hindi mo yan kaya. Sige, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Nakarinig ka na ba ng ganitong mga pananalita? Naranasan mo na ba na maliitin ang iyong pagkatao? Naranasan mo na ba na maliitin ang iyong kakayahan? Palagay ko at one time or the other, nakarinig tayo ng mga ganitong pananalita. When people downsizes your person, when others criticize you, when someone belittles your capacity as a person, instead of being discouraged, the more that you should be determined to do what is right, and the more you should be determined to do and reach what is possible. Ilang araw pa lamang ang nagdaan, nagbunyi ang ating buong bansa dahil sa tagumpay ni Heidelin Diaz, ang atletang Pilipino na nagkamit ng kauna-unahang medalyang ginto mula sa Olympics 2021 na kasalukuyang ginaganap sa Tokyo, Japan. What a glorious and victorious day and time it is for us. The 97 years of waiting is now over. Nasungkit niya ang medalyang ginto sa weightlifting. Sabi ng iba, ang swerte ni Staff Sergeant Diaz. Hindi lamang swerte iyon. Ang katumbas ng medalyang ginto ay napakaraming sakripisyo. Talagang sa loob ng maraming taon, pinagsumikapan talaga ito ni Diaz. Marami siyang pinagdaanan, maraming hirap na pinagdaanan, pati mga pananalitang kung hindi determinadong abutin ang pangarap, makakapagpahina sa kanya. Mabuti na lamang at hindi ito naging kaos sa o dahilan ng pagsuko ni Heidelin. Kahit siguro tayong mga Pilipino, there was a collective feeling, every 4 years, meron naman tayong pinapadala, wala namang nangyayari. Kaya sabi siguro natin sa loob natin, ganun din yan, walang mangyayari. Pati sarili natin, tayo rin ang nagtatawad. Tinatawaran natin minsan, pati sarili nating kakayahan. Instead of being discouraged, she was determined. She focused on the goal. Hindi niya hinayaang mamayani ang mga prophets of doom o bullies niya, pati na ang hamon ng mahihirap na training o pagsasanay. She did what she was determined to achieve, and she thinks this is God's grace. Sabi niya, grabe si God. God's doing that she has finally bagged that elusive gold for the country. My brothers and sisters, do not let anything discourage you or dampen your spirit. Just do your best, and God will do the rest. Doing your best, not to prove your detractors wrong, but because you know in your heart that you are more than what other people think about you. Ganito rin naman ang naging karanasan ni Jesus nang maliitin, hindi ng kung sinong mga tao, kundi ng kanyang mga kaanak, ng kanyang mga kababayan. Silang nakakikilala sa kanyang pagkatao at kakayahan. Sa Nazaret na kanyang bayan, bumalik si Jesus, nagturo siya sa kanilang sinagoga. Bagamat namangha sila sa karunungan
at sa mga kababalaghang ginawa ng Panginoon na marahil ay napalitaan nila, minaliit nila si Jesus. Hindi nila siya kinilala at tinanggap. The rejection is rather more painful for Jesus as they were His family, His friends, His townmates. Walang higit na nakakapanghinawa kung ang pagbabaliwala o pagtatanggi sa atin ay nagmumula sa mismong mga taong dapat ay kasama natin sa pangangarap, karamay natin sa pagsisikap na gawin kung ano ang marapat nating gawin. Instead of being amazed and believing, Jesus' household and townmates took Him for granted. Ang sinasabi nila, hindi tayo makikinig sa palabas at pagpapasikat ng taong ito. He is just one of us. He is nothing more than us. Di ba dapat ipagmalaki mo ang iyong kapamilya? Damayan at kilalanin mo ang iyong kakilala at kaibigan? Ngunit dahil sa katigasan ng kanilang puso, dahil sa kanilang contempt at pagmamaliit sa kababayan nila, hindi sila sumampalataya kay Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at ng kanyang sariling sambahayan. The basic lesson is for us to bring out the best in each other. Paggalang sa pagkatao ng bawat tao, respeto at higit sa lahat ay pagbibigay puwang at pagkakataon so that our friends, our family would really become the dream that they have and to empower others to become the best versions of themselves. Sabi sa katapusan ng Ebanghelyo, dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Because they belittled Jesus, they did not experience, they did not witness the fruits and benefits of the mighty deeds of Jesus. My brothers and sisters, let us recognize each other's gifts and uniqueness. Let us bring out the best in each one of us. Let us help one another that we may all be the best that we could be. When we do, miracles do happen as well. Even what is impossible can be made possible for us to see and witness. In short, let us all let Jesus be God for all of us. Amen.